RTV. Okay. Ang una nating pag-uusapan ay itong ang China naglabas ng bagong mapa. Okay? Yung 9 dash line naging 10 dash line na. Okay? Inangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ito yung bagong claim ng China. Okay? Nag-trending ito ngayon sa social bahagi sa West Philippine Sea. Okay? Ipapakita ko sa inyo ang video na yan at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Play. Harleen, ano ang pahayag ng mga mambabatas kaugnay nitong bagong mapa ng China? Ella, para nga kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, desperado na ang China kasunod ng paglabas ng 2023 version na standard map nito na inilathala ng National English Language Newspaper ng China na Global Times, kung saan makikita ang 10-dash line na kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Senadora, delusional na at wala na sa wisyo ang China sa ginagawa nitong pag-angkin ng hindi naman nila teritoryo. Umaasa ang mambabatas na maghahain ng protesta laban dito ang Department of Foreign Affairs o DFA, gaya ng ginawa ng India, dahil kasama rin sa mapa ng China ang ilang bahagi ng teritoryo nito. Para naman kay Senator Francis Cheese Escudero, hindi maapektuhan ng Pilipinas maging ang 2016 arbitral ruling ng anumang mapa na ilalabas ng China. Hindi na rin dapat anya magpaapekto ang Pilipinas sa mga pahayag ng China at hindi rin dapat pumayag ang bansa na madiktahan sa issue. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Anya, walang obligasyon ng Pilipinas na kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa. Ang mahalagaan niya, tutukan ng Pilipinas ang sarili nitong posisyon kung hanggang saan ang teritoryo at maritime zones ng bansa. Tingin naman ni Senator Jinggoy Estrada nang iinis lang ang China sa ginawa nitong paglabas ng bagong bersyon ng kanilang mapa. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na umaasa silang magiging objective at kalmado ang iba't ibang partido at iwasan anya ang over-interpreting ng issue. Ela, kakalabas lamang ngayon ng pahayag ng DFA at sinabi nga nilang nire-reject nito ang inilabas na 2023 version ng standard map ng China at nananawagan sa China na maging responsable at tumalima sa mga obligasyon nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Okay. So, yan ang kumakalat ngayon na balita, no? Itong bagong claim, bagong mapa na ipinakita ng China sa kanilang mga news article at mga balita. Okay? So, kaagad ang gobyerno ng Pilipinas nagre-react kaagad dito kasi nabalitaan nila, okay, na may bagong mapa. Yung naging 9 dash line, naging 10 dash line na. So mukhang malaki na ang kiniklaim ng China. So sabi ng mga mambabatas, isa na rito, no, si Senator Risa Hontiveros, desperado na raw ang China. Sa akin, sa tingin ko hindi, no? Sa tingin ko hindi. Hindi desperado ang China. Talagang noon pa kiniklaim na nila 'yan. Hindi nga nila kinilala yung arbitral ruling na pagkapanalo natin. 'Di ba? Ang panahon ni Presidente Pinoy. So noon pa yan, hindi desperado ang China. Talagang inaasar tayo. Okay? So kasama sa bahagi ng West Philippine Sea. Okay? Ang mga malaking bahagi ng West Philippine Sea ang kiniklaim ngayon. Okay? 2023 na mapa yan. Okay? So, itong DFA naman, Department of Foreign Affairs, magprotesta raw. Sa akin, sabi ko, kung magprotesta kayo, no? Noon pa, nagprotesta na tayo dyan. Marami na tayong protest na ginawa. So,
itong DFA na nagprotesta, tama yan, wala namang mali sa pagprotesta natin. Pero after our protest, no, kahit nga magpoprotesta tayo sa buong mundo niyan, wala pa rin tayong magagawa kung ang China ayaw talaga nila, no? Hindi sila papayag na tayo lang ang mag-claim rin sila. So para sa akin, ito okay man na nagprotesta yung DFA, pero para sa akin useless ito. Useless pa rin, okay? If ang China hindi nila kikilanin, hindi nila ito i-recognize. That's what I mean. Okay? Itong si Cheese Escudero, ito yung sabi niya, no? Isa pa rin sa mga senador natin. Oh, dapat raw ang Pilipinas hindi tayo magpapaapekto sa mga bagong pahayag ng China ngayon. Oh, para sa akin, buti pa itong si Cheese Escudero, no? Kasi ang Pilipinas, sobrang sensitive tayo eh. Okay? Kung merong gagawin yung China, naaapektuhan kaagad tayo. Oh, yun ang basa ko dito. Inaasar tayo ng China. Oh, kaya nga si Cheese Escudero, parang napansin niya itong China ng asar lang. Kasi kung magpapaapekto tayo na kagaya nitong si Risa Hontiveros, na affected kaagad, magsabi kaagad ng hindi maganda sa China, mas lalong lumalaki yung tension. Diba? Oh. So si Cheese Escudero, para sa akin, tama yung kanyang sinabi na hindi tayo magpapaapekto niyan. Dahil para sa akin, parang strategy yan ng China aasarin tayo. No? Ito rin ang sabi ni Coco Pimentel, senator pa rin ng bansang Pilipinas. Di dapat kilalanin ang territorial claims ng ibang bansa na kagaya ng China. Dapat raw hindi natin kilalanin daw. Para sa akin, tama. Kagaya rin yan ng gawin ng China. Hindi rin nila kinilala yung ating claim eh. Di ba? So, yung statement ni Pimentel dito, useless pa rin ang kanilang mga pinagsasabi. No? Na di dapat natin i-claim. Tama, pero useless pa rin. Parang paulit-ulit na lang yung mga ganitong bagay. Dati na itong ginawa ng China, ganun pa rin ang ating isasabi. So, walang nangyari. Di ba? So, buti pa itong si Jinggoy Estrada. Ha? Buti pa itong si Jinggoy. Mas na-appreciate ko itong sinabi niya. Nang iinis lang ang China. Which is true. Okay? Nang iinis lang ang China. Buti pa itong si Jinggoy Estrada, napansin niya na gusto lang asarin yung bansa natin. Mag-react kaagad sina Risa Hontiveros, yung ibang mga nagpapanggap na expert ko, no? Magre-react ito kaagad. And that will cause tension sa West Philippine Sea. Hindi kasi nila nababasa yung galaw ng China eh. Yun ang sa aking yun ang sa aking pananaw dito. Hindi nila nababasa yung galaw ng China. I was surprised na itong si Jinggoy Estrada, ganito yung reaction niya dito. Nang iinis lang ang China. Sabi naman ng spokesperson ng China, no, na wag i-overanalyze ang bagong interpretasyon ng mapa na inilabas ng China. Be objective at kalmado raw. Iwasan ang over-interpreting. Yan ang ginawa nilang ni Risa Hontiveros ngayon at ibang mga Coco Pimentel. Nag-overanalyze, nagpapamedya, magbigay ng mga statement at makarating yan sa Chinese government. O di, mag-create na naman yung tension. Wala naman tayong magawa kung maglabas sila ng kanilang sariling mapa. Wala tayong magagawa dyan. Dahil hindi nga nila kinilala ang arbitral na pagkapanalo natin. Di ba? Sa kanila yung news outlet
Inilabas nila yung bagong mapa. Wala tayong magagawa dyan. Kanila yan eh. Sa kanilang version yan. So, sana hindi na tayo magre-react dito. Kasi kung magre-react tayo, it only shows na affected tayo, no? So, hayaan na lang natin na diplomatic yan. Sige, you claim that one, we claim it too, no? Claim kayo, claim kami. Yan. Hayaan natin yan na ano mangyari dyan. Kasi para sa akin, no? Hindi ito masosolve kung lagi na lang ganyan. Mas naging kawawa ang Pilipinas na lagi tayong nagre-react. Bakit yung Pilipinas hindi kayo magpalabas ng sarili nyong claim rin o magbalita kayo na sa inyo yan at sila naman yung magre-react? Di ba? Sa nakikita kasi natin ngayon, tayo yung very sensitive eh. Tayo yung nagre-react kaagad ng mga ginagawa ng China. Dapat tayo rin, magbigay rin tayo ng mga galaw na magre-react rin sila. Dapat ganun. Di ba? So, tingin ko talaga, no, in conclusion ko dito, no, inaasar lang tayo ng China. Inaasar lang tayo ng China dito. Yan ang claim ko, yan ang analysis ko dito. So, kayong mga senador dyan, kung magpapa-apekto kayo dito, yung dibdib nyo ang masasaktan lang dyan sa kanilang mga claim. Sinong kawawa? Di kayo. Yan ang analysis ko dito, okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa ginawa ng bagong mapa ng inilabas ng China. Okay? Ano ang interpretasyon niyo dito? Ano ang analysis niyo dito? Bakit nila ito ginawa? Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section.